Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Diana dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi ako naging kontento sa aming pagsasama ni Alan dahil isang buwan lang ang kinuha niyang bakasyon dito sa Pilipinas. At nang nakalis na siya, sumama ang aking pakiramdam, kaya nagdesisyon ako na magpatingin sa doktor para alamin ang aking kalagayan. At nang magutom ako, pumunta ako sa isang restaurant. O ano, Diana? Tutulungan mo ba ako? Pagbibigyan mo ba ako sa aking kahilingan sa'yo? Juan Herman, baka may masabi ang asawa mo sa akin. Kung malaman niya na pinayagan kita magpalipas ng gabi sa aming bahay. Alam naman niya na umalis na si Alan. Kung gano'n, hihiyain mo ba ako sa gustuhan ko, Diana? Mabuti pa, magpasagasa na lang ako sa boss. Gusto mo bang mamatay na ako? Ano? Diyos ko, wag, Herman. Wag mong ituloy ang plano mong iyan. Makinig ka naman sa akin, oh. Wala rin ako mahinga ng tulong, eh. Kaya mas mabuti siguro mamatay na lang ako. Ha? Juan. Sige. Papayag na akong doon ka magpalipas ng gabi sa bahay namin. Pero kailangan na malaman ng mga magulang ko, ha? Baka manghinala sila na may relasyon tayo. Salamat, Diana. Talagang mabait ka. Mabuti kang kaibigan. Sige, uwi na tayo sa bahay niya. At ang gusto ko payuhan mo ako para alam kong aking gagawin. At hindi ako makapag-isip ng masama. Ano bang sinabi ni Diana sa'yo, Mona? Bakit gabi na, di pa siya umuwi dito? Ang sabi sa akin kanina ay magpapatingin sa doktor dahil naghihina siya at nahihilo. Kaya naghinala ako. Baka naglilihi na siya. Mabuti naman kung magkakaroon na tayo ng apo para maalagaan pa natin. Para naman may pakinabang ang ating manugang na sumusuporta sa atin. Ay, tama ka, Anog. Sana nga, buntis na si Diana para may magbibigay ng saya sa atin dito sa bahay. Kaya huwag kang mag-alala sa ating anak. Magkakasama na naman niya ang kanyang kaibigan at gumala na naman sila. Oo nga, no. Sana hindi siya magpapagabing masyado para hindi naman siya mapahama. Ay, baka mamaya lang ay nandito na yun. Ang mabuti pa ay kumain na tayo at nagmaaga tayong makapagpahiga. Siguro naman ay uuwi na rin si Diana dahil alam niya na hahanapin natin siya kung hindi pa siya uuwi dito. Sige, maghain ka na para makakain na tayo. Halika na doon sa kusina at gutom na rin ako. Belen, 10:00 na ng gabi, pero wala pa yung asawa mo. Ano bang nangyayari sa inyo, ha? At saka, bakit mo pinalayas ang asawa mo, ha? Ay, naiinis na ako sa kanya, Mami. Alam naman ninyo na matagal na kaming nagsasama, pero wala pa rin kaming anak. Bakit hindi kayo magpakonsulta sa doktor para malaman ninyo
kung sino ang may diferensya. Wala po kaming diferensya, Mami. Siya ang mahina at ang lamig-lamig niya sa akin. Sa palagay ko, ay may ibang babae sa buhay niya. Iha, wag ka naman, hinala mo lang yan. Matino namang lalaki si Herman. At wala akong nahalata sa kanya na may ibang babae sa buhay ni Herman. Para sa inyo ay wala. Pero ako na asawa niya, ay parang nararamdaman ko na may babae siya. Kung ganun, magmanman ka para matuklasan mo kung meron. Mahirap yang naghihinala ka na wala kang ebidensya. Talagang maghanap ako ng ebidensya, Mami. Pag nalaman ko na may ibang babae na kinahuhumalingan niya, makikita niya kung ano ang gagawin ko sa kanya. Dito ka muna sa kubo dito sa likod ng bahay namin, At titignan ko kung tulog na sina Inay at Itay. Saka tayo papasok sa bahay namin. Sige, iintay na lang kita. Dito ha. At salamat ulit sa tulong mo sa akin, Diana. Hindi ko makakalimutan ito. Oo na, basta. Huwag ka nang magsasalita, Baka marinig ka pa ni Itay. Mabuking tayo na magkasama. Sige na, umakyat ka na sa bahay niyo. Para malaman mo kung gising pa yung mga magulang mo. Okay. Huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng alak para mabawasan ng konti ang iyong problema. Dahil ayokong uminom ka dun sa restaurant. Malasing ka. Hindi kita kayang alalayan pag uwi tayo doon sa bahay namin. Mas mabuti ang naisipan mo, Diana. Talagang gusto kong uminom ng alak para makalimutan ko ang aking problema sa asawa ko. Si Inay, hindi pa pala natutulog. Hindi bale. Papapasukin ko na sila sa kwarto nila, Itay, para makakuha ako ng alak doon sa cabinet at pulutan doon sa ref. Inay, gising pa pala kayo. Hinihintay niyo ba ako? Ay, oo naman, Dayana. Nauna na kita'y mong natulog at ako na ang naghintay sa iyo. Ganun po ba? Kwan po kasi, pasensya na kayo kung ginabi ako. Nakita ko kasi yung isa kong kaibigan at niyaya niya ako nag-blow out dahil hindi ko siya naimbita noong kasal namin ni Alan. Ay, ang akala namin ng Itay mo ay kasama mo si Belen at gumala naman kayo. Hindi po si Belen ang kasama ko. Sige na, Inay, matulog na kayo. At ako nang bahalang magsasarado ng pintuan at kukuha ako ng mamemerenda doon sa ref. Sige anak. Mauuna na akong matulog at inaantok na ako. Bahala ka na dyan, ha? Sige po, Inay. Ayan na ang Inay. Kailangan ko munang ipasok ang mga kailangan na alak at pulutan bago ko tawagin si Herman. Sana hindi mahalata ni na Inay at Itay na may kasama ako sa kwarto namin ni Alan. Mabuti na lang at hindi na masyadong nagtanong ang Inay. Kaya pupunta na ako sa kusina at kunin ko sa cabinet ang alak na kailangan ni Herman. Pwede ba, Herman? Tama na, dahil nakalahati mo na ang alak na nasa bote.
Lasing ka na eh. Hindi pa naman masyado, Diana. Pero sige. Susundin ko yung gusto mo. Para di ka naman puyat. Nakakaya naman saya. Hayaan mo. Pupuntahan ko si Belen. Kunwari, wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pag nagsabi siya, saka ko payuhan na wag niyong sirain ang relasyon niyong mag-asawa. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala siyang kwentang babae. Dahil ayaw niyang magbuntis. Ano? Bakit ba siya nakipag-asawa? Kung yan pala ang plano niya, na di magkaanak. Papaano kayo sa inyong pagtanda? Sino ang mag-aalaga sa inyong dalawa? Yan din ang iniisip ko eh. Pero hindi niya ako pinakinggan eh. Kung ano raw ang gusto niya, siya ang masusunod. Ay, naku. Wala na akong masabi sa kaibigan kong yun. Bakit kaya ganun ang paniniwala niya, no? Ayaw niyang magkaanak. Sinabi ba sa'yo ang dahilan? Ayaw daw niyang mahirapan na mag-alaga ng anak. At ayaw niyang makulong sa bahay. Ano? Talagang hindi umuwi yung asawa mo, Bilin. Ano ba ang plano mo? Hahanapin mo ba siya? Opo, Mami. Salamat at naliwanagan po ako sa inyong payo. Kaya dapat ko muna siyang pagbigyan kahit isang anak lang. Oo naman, Iha. Ikaw ang kawawa kung wala kang anak. Hindi naman habang buhay na nandito ako sa mundong ibabaw. Sino ang makakasama mo kung pabayaan mo lang ang iyong asawa at hindi kayo magkakabalikan? Kaya pupuntahan ko si Diana at magpapasama ako sa kanya. Baka kilala niya ang kaibigan ni Herman na pwede niyang puntahan. At sana maunawaan ako ni Herman, Mami. Oo, Iha. Alam kong napahiya lang si Herman at alam ko na mahal ka niya, Iha. Kaya hanapin mo siya at humingi ka ng tawad sa ginawa mong pagpapalaya sa kanya. O sige na, Iha, mabihis ka na at magpasama ka kay Diana para hanapin mo ang asawa mo. Sana bumalik na siya dito. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O ano muna? Umuwi ba rito si Diana? At saan daw siya nagpunta? Ay, oo, Adong, umuwi. Mga isang oras din ako na naghintay. At tinanong ko kung saan siya naggaling. At ang sabi niya ay nakita raw siya ng isang kaibigan at niyaya si Diana na mag-blow out dahil hindi naimbitahan ni Diana nung ikidasal. Akala ko kung saan na siya napadpad. O bakit hindi pa siya gising? Akala ko hindi siya napuyat. Paano hindi mapupuyat? Tumawag na naman yung asawa niya. Matagal yata silang nag-usap kagabi. Oh, bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka na naman, ano? Hihingi ka ng pera? Sino pang hihingan ko? Kundi siya lang. Dahil siya ang may hawak ng pera na kinikita ng asawa. Hay, Adong, huwag kang masyadong gahaban sa pera. Sinasayang mo lang ang hinihingi mo dahil pinambibili mo ng alak para mapainom ang mga lasenggero. Siyempre noon, ako ang pinapainom. Kaya ngayon na may pera ako, o di paiinumin ko rin sila. Ay, ano bang akala mo sa sarili mo? Mayaman ka na. Nakikinabang ka lang
sa maging habang buhay ni Dayada. Kaya magtipid ka na ba? Aba, ang aga pa'y may kumakatok. Sino kaya itong dumating? Baka naman ang kumpare ni Adong at iimbitada naman siya. Sandali lang, Darianda. Sino ba ang... Ay, ikaw pala, Belen. Ang aga mo naman. Saan ba kayo pupunta ni Dayada? Hindi pa siya gising eh. Pwede po ba siyang makausap, Aling Mona? May importante lang po akong sasabihin sa kanya. Ay, ganun ba? O sige, pumasok ka muna dito sa loob at halika. Sige, maupo ka muna ha. Salamat po. Sige, diyan ka muna sa sopa at pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Opo, Aling Mona. Ayun na si Aling Mona. Naku, nakakahiya yata. Ang aga ko naman na pumunta rito. Pero kailangan ko kasi ang tulong ni Diana. Kung bakit ko naman kasi pinalaya si Herman. Tapos, nagtampo. Kaya dapat lang nahanapin ko para humingi ako ng tawad sa kanya. Umaga na pala. Mahimping ang tulong ni Hernan. Buti na lang at sobrang kalasingan. Kaya muntik na ako magkasala sa aking asawa at kaibigan. Hindi pwede na malaman ni Belen na dito ko pinatulog sa kwarto namin ni Alan ang asawa niya. Sana'y gumising na si Herman para makauwi na siya sa bahay nila ni Belen. Ay, Dayada, gumising ka na dyan. May naghanap sa'yo at kailangan ka niya makausap. Ha? Sino naman kayong isturbo yan? Ang aga-aga nagpunta rito. Inay! Sino bang andyan? Di niyo ba sinabi sa kanya na natutulog pa ako? Ay, halika na. Lumabas ka na dyan. Dahil ang kaibigan mong si Belen ay kailangan ka niyang makausap. Importante raw. Ha? Diyos ko! Si Belen? Ano gagawin ko? Ano? Ay, nako. Ang aga naman ni Belen na pumunta rito. At ito naman si Dayana. Bakit hindi naman siya lumabas kagad? Ano pa kayang ginagawa niya doon? Alam ko naman na gising na siya. Baka naman tinatamad na bumangon at nandun lang. Sa bagay, napuyat siya kagabi. Dahil siguro tumawag na naman si Alan. Ay, ano kayang sasabihin ko kay Belen? Sasabihin ko ba na tulog pa si Dayana? Ay, pero paano kaya ito? Sabi niya, importante na makausap niya si Dayana. Bakit? May problema ba si Belen? Ay, dako, ang mga batang ito, oo. Kung kailan may asawa na, saka nagkaroon ng problema. Pero si Dayana, puti na lang. Matino ang kanyang asawa, kaya wala siyang problema.
Kausapin kaya ni Diana si Belen. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Diana dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.